Yo, yo, yo! Welcome back sa number 1 male podcast sa Southeast Asia at soon sa buong mundo. And to support podcast, baby. Let's go! Sobrang init ng internet ngayon, putya. Hey. Ang init dahil sa dalawang tong kasama ko, putya. Trending, pare. So, mission accomplished. Mission ako. Mission accomplished. Tayo na. Nung nakaraang podcast lang natin, yung una kong sinabi na taka na mga taong hindi ko naman kilala, pinag-uusapan ako. Mas lalo naging legit ngayon. Nangyari ngayon, no? Nangyari ngayon. Mga taong hindi ko kilala. Kasi naniniwala to dati na pare sikat na tayo. Hindi siya naniniwala. Ngayon ba, medyo nagbabago na isip mo? Oh, syempre. Ano talaga eh. Mga dating tao na hindi ko na nakikita, may message ako. Tangin na, mga Ikaw to ganun. Oh. Ay, ito pa pala. Record mo yan? Naka-record, oh. Mga delivery sa bahay, pre. Ayan ang number 1. Parcel. Ngayon ko lang naalala sabihin sa inyo. Sir, ikaw ba yung sa podcast? Napapatawa na lang ako. Sabi ko, kailangan ko na lumipat ng lugar, na. Lagi mga nagpapapicture talaga. Parcel, Grab, Joyride. Kasi pag wala silang biyaheng, ilig na lang manood ng rips eh. Ako din pare, pinaka most fun talaga ng mga dumadating sa akin. Joyride talaga. Joyride, Angkas, Lalamove, Grab, no? Nakikilala nila kagad ako. Sabi ko, kasi, ito isa daw. General na Soy Army. Hindi nagbabago, di ba? Kupal pa rin. Ang puso ko nasa mga magsasaka. Hari ako ng hip-hop underground. Pagpagupit kayo sa President Ave, no, dyan sa Slick and Dapper. Diyos on point pare sa lahat ng social media. Under self-improvement ka pa. Gusto mo lang mag-amoy mabango pare. Available mga perfumes natin sa TikTok shop. Black Prism. Kaysa daw pare available sa Shopee. Kung lalaki ka nanonood nito, mag-sports ka. 8 assets sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube. Ano to? Kung seller ka ng Shopee at Lazada, LV Trading, dyan sa Better Living Parañaque. Ang puso ko, nasa mga manggagawa at sa mga katulong. Wala akong problema na magmahal ng babaeng katulong, di ba? Equality! Lumalabas nga ngayon, kung gusto mo ng mapayapang buhay, sa katulong ka! Hayop career woman, puro kayo sakit sa ulo. Pero ito makulit, may mga nagko-comment pa rin kasi talaga hindi naman lahat. Tama ka! Hindi ka kasali doon kung hindi ikaw yung tinutukoy, hindi nga ikaw yun. Good for you. Oo, sabi ko, career woman na yung asal ano to? Matigas ulo, Botangera, di ba? Alam mo, pagod na ako mag-explain talaga sa mga taong nagsasalita ng hindi naman lahat, hindi naman pagod na ako kasi every time nagagawa ng video, kailangan ko i-guard na mostly, karamihan, majority. Hindi ko nila lahat Lagi akong kailangan mag-ganon. Hindi ba pwedeng common sense na lang na majority talaga tinutukoy ko lagi? Talagang lagi may exemption na 1%, di ba? May nag-message din sa akin na babae. So, message siya, naglabas siya ng sabi niya, alam mo, natutuwa ako sa provider mindset mo, pero na-offend lang ako nung sinabi mo yung mga alpha woman, ganun. Tapos, nireplyan ko. Nung pag-reply ako, siya, sabi niya, uy, nagre-reply ka pala, ganun. Ayun na sinabi ko doon. Sabi ko, yung mga alpha woman na sinasabi niya kasi na no choice, naging alpha woman sila kasi wala silang choice. Kasi nga, hiwalay na, talagang single, lang sila, parent talaga. Makes sense yun. Oo. Sabi ko, yung mga alpha woman na no choice, at hindi ka naman nanggugulo, hindi ka kasali dun. Pero yung mga alpha woman na nakikipag-away dito sa comment section, ganun, yun ang tinutukoy ko. Pero actually, hindi ko nga nakikitaan ng mali kung ma-offend siya or what eh. Bakit? Kasi pag hindi mo sinabi to, alpha woman siya, pwedeng maging ganun siya. Pwedeng maging sakit siya ng ulo. Diba? So maganda na matamaan ka, pero wag ka ma-offend. Para pan-check sa'yo yun eh. Kaya ito nga rin sabi ko sa kanya eh. Sabi ko, ayan, katulad niyan na ang dating ng energy mo sa akin, malumanay ka. Talagang kung ano yung ibig mong sabihin, ina-express mo. Kumbaga yung boundaries ng mga tinutukoy natin, ina-express mo, o di ba nagkakasundo naman tayo? So yun, kung hindi naman ikaw yun, yung walang ya,
Kung career woman na walang ya, hindi ikaw yun. So, yun, natutuwa daw sila. Meron namang mga alpha woman na nakakagets. Minsan kasi alam mo, may mga namimit ako sa trabaho dati na nagtatrabaho din sila, masipag din sila, pero hindi naman sila masculine. Hindi ko nga gets bakit kailangan ninyo maging masculine porket nagtatrabaho kayo. Pwede ka pa rin naman maging feminine at the same time habang nag-work ka. Totoo. Kaya, may mga namit akong babaeng gano'n na feminine talaga at submissive pa rin naman kahit nag-work. Siguro, kasi toxic ka na talaga. Hindi kaya gano'n. Yun Kasi na yun. Totoo yun. kasi behavioral mo na talaga yan. Tangina, simula nag-start na civilization ng Pinoy, lagi na naman nagtatrabaho ang mga babae. Oh. Gera, sige, for example, may bayani tayo, si Tandang Sora. Masculine ba siya? Hindi naman eh. Hindi naman. Ang mahirap kasi sa mga to, no, ang dami namang babae nag-work talaga. Good. Normal yun eh, normal na yun. Ang mahirap kasi sa kanila, na-absorb nila yung toxicity, yung feminist mindset nila na pagka nagtatrabaho kang bilang babae, strong independent ka na kaagad. Diba? Pagtatrabaho, common na gawain ng isang tao yun. Yung pagbayad ng bills mo, common yun. Survivability. Ayun, survival yan eh. Adulting yun. Adult yan, yeah. So, bakit yun kasi ang mahirap sa inyo eh. Inadapt nyo yung pagka nagbabayad ako ng bills, kaya kong bilhin yung sarili ko, is iba ka na sa lahat. Hindi yun special. Lahat kami ginagawa namin yun on a daily basis. Wala kang nakitang pinost ng isang tao na strong independent ako. Diba? Ibang achievement ang putangin na magbayad ng bills at bumili ng pagkain mo. Gagawa tayo ng buong buhay ginagawa ng lalaki yan eh. Well, anyway, going back. Meron talagang babae na kahit nag-work pare, kaya pa rin niya mag-submit. Feminine pa rin talaga. Naniniwala ako na itong pagiging strong, dependent woman at toxic at the same time ng isang babae, bunga ng mataas na body count. Sureball yan. Give me one person na kilala ninyo na strong independent woman, talagang matikas, na hindi natiti ng madami. Kimi. Wala. Most of them talaga natiti talaga ng madami. Kaya nga naging ganyan ka-toxic yung pagiging ano nila eh. Tangina, wag nyo ipangsalag yung salitang strong independent woman ako sa pagiging toxic ng behavior mo. Magkaiba yun. You can be strong independent woman, pero hindi toxic. Totoo. Pwede yun. Napagsasama nila yan. Napagsasama nyo, pinag-iisa nyo, pinang-shield nyo yung pagiging, kaya ako ganito katikas, ganito ako, ka-intimidate kasi, nakaka-intimidate kasi strong independent woman ako. Hindi baka naman kasi toxic lang talaga yung behavior mo. Yan talaga yun. Toxic ka talaga. Biruin mo, hindi ka lang gusto. Ang interpretation sa isang toxic na babae, intimidated to. Kumbaga, isa sa mga mali pang ugali nila is hindi ka naglo-look inward. Hindi sila si self-reflect kung ano ba yung mali sa akin. Puro paturo. Hindi, walang mali sa akin. Mali ang nasa paligid ko. Yun. Pangit na ugali yun. Kaya hindi nag-grow eh. Pinambaba ko din yung sa sarili niyo yung pagiging strong independent woman. Magkaiba yun. Meron naman mga strong independent woman pa rin na mabait eh. At the same time, feminine, meron pa rin. Dami akong kilalang ganyan. Meron pa rin. Pero yung mga toxic na strong independent woman, for sure talaga natiti talaga na madami. Lima mababa. Tsaka ako, ang bakit ko, ang question ko sa kanila na, bakit palag na palag? Palaging palag na palag? Kung lalaki nga na talagang yung aggression ay given, yung palag na word, pang lalaki na talaga yun. Out of maturity nga, kaya nga manahimik ng lalaki. Di ba na, aggressive, kaya ko maging aggressive, dangerous ako sa maraming aspect, pero kaya kong tumikom. Tumahimik na lang. Controlled, yeah. Pero ikaw, Boy Jackal. hindi, yung babae, ikaw. Sorry. Si Bahog Bilat. Ikaw, bahog bilat, laban na laban ka. Wala ka namang ilalaban talaga. Kung papatulan ka lang talaga, wala naman. Di ba? Actually, Mukhang mansasampi ka talaga ng babae tala. Sige na, tara. Kasi kung tutusin yung sa pusuan laruan, Bait mo daw dun. pero sa TikTok ko, ang kulit ng market sa TikTok eh. Ang daming woke sa TikTok. Daming walk sa TikTok. Kinapitan ka ba ng madaming tita at single mom ngayon?
Meron, oo. Ito pala. Para sa mga sa mga solid na ASP fam na babae, sila yung lumalaban sa comment section. Sila na ipagkiraan sila. Shoutout sa inyo girls, no? Or mga fans namin, hindi man girls, basta mga fans namin na lumalaban doon sa comment section. Kilala kami. Nandun. So, shoutout sa inyo. Salamat sa suporta. Salamat sa mga nagtatanggol talaga. Ang ASP fam, let's say, sabihin natin, solid 3,000, solid 2,000. Pero, yung masipag mag-comment, solid 100. Nakikita ko sila, nakikipagpalitan talaga sila doon ng question. Talaga, hindi, kasi ganito si Soy, ganito si 8, ganito si Josh. Hindi, wag nyo husgahan. Hindi nyo naman napanood yung podcast nila kaya wala kayong alam. Talaga nakikipagbasagan. So, going back to sa sasabihin ko, medyo na-construct ko na siya. Halimbawa, dun sa pusuan, pasensya na, ito, real talk lang. Marami akong experience sa kung paano magpatubo ng pira. Pwede, pero di pindi. Dati, di ba, marunong ka magbisaya? Magpatubo ng pera, kumita ng pera. Kaya yung banat nila, halatang di nagigets eh. Halimbawa, simple-simple, di tayo papakainin. Saan ang galing yun? Kaya kong sabihin yung simple. Ang sinabi ko naman simple, pero di ko sinabing madali Dahil may kakayanan na Teka, ako. hold mo yan. Tandaan mo yan. Kasi baka yan ang masagot dito sa comment section. Magbabasa ako. Magbabasa ka ba? Oo. Sige na nga. Basahin ko yung comment pre sa inyo. Since hindi ako kasali rito, di ba? Sige. Kayo magsasagot ng mga Ay, ikaw question. Sige. magtatanong. Sige. Piliin mo yung pinaka-maanghang, pinaka-hardcore tingnan na natin dito, sinabi. pre. Kasi trending pare. Pati mga Facebook page. O ito. Maganda yan. 2 beses ko lang sila nabitin dun sa thought, no? Ang dami nagsasabi, tol, na iba ka daw sa podcast at iba ka daw doon sa pusuan. May mga nakikita akong comment. Panibago sila. Ang bait mo daw pala talaga. Ito sabi, nasa 200. Ito ang mga comments na to is doon sa Pusuan at Laro. Ubusin mo yung 200, Josh. De, 200 likes to. 200 likes yung comments Yung na. mga top comments. Sabi dito, I would like to clarify that the shoot was 100% unscripted. Hi, I was the girl with the colored hair. Si ano? Wow! Si Simpleng Buhay. And to join the show, all you have to do is fill up your personal details, your age and preference. That's it. There's no interview screening whatsoever. It is open for all individuals na gustong makahanap ng partner. Nasa participants na lang po siguro talaga doon kung dodog showin nila or what. I felt disappointed to be honest, but at the end of the day, it's not the show's fault that the participants are like that, myself included. Kingina nyo! Bakit ganyan take ninyo sa preference namin? Bakit ang daming nagdaan na episode na preference ng babae? Hindi naging ganyan kainit yung take ng mga hype na to. Hindi, legit to lang. Parang na-OOA yan ako sa take ninyo sa mga standards and preference namin. Bakit? Pag ilang episode na napanood natin na sinasabi ng babae, hindi kita type kasi gusto ko yung lalaking taller than me. Kulang na lang sabihin mo, maliit yung kaharap mong lalaki. Hindi ba offensive sa lalaki yun? Wala naman kami magagawa sa height namin. Nataon lang siguro na matangkad kami kaya hindi nyo kami mabanatan ng ganun Offensive yung pre. Tapos gusto ko kasi yung ganito ganyan. Nagbibigay naman yung mga babae. Pero hindi putok sa buong Pilipinas. Pero ngayon na may lalaki nagbigay ng preference, tangin ng buong Pilipinas may pake. Pero mga pogi Hindi, pero kaya rin pumutok talaga yon. Kasi tayo na sikat ka Kaya bagay. Totoo yun. Ang daming soy army dun Yung kasikatan niya pa, marami rin nag-aabang din kasi na hinahanap na butas yun, yung preference niya. Pero wala, ang hinang bala nun Preference yun Yun ang gagamitin yung bala sa mga nanonood na wokies dyan. Ang hina. Wala yung preference niya yun Ideal, yun ang ideal niya na relationship. Yun ang balas. Puta, palibasa kasi wala kayong mga relationship kaya hindi nyo alam yan Para kayong mga tanga, talagang hindi kayo nag-iisip. Ito pa. Go. Tinanong nga Painit ang trope. Ang tanong nga, ano bang gusto mo? Ano bang ideal? Exactly. Idea mo? Ideal, yeah. Hindi sasagot kami! Ano ba? Tinatanong kami, saka bakit ba? Ang hirap ba abutin nung preference ko? Tangina mas maarte nga preference ng mga babae. Exactly. Gusto niya mayaman, may kotse. Kala nyo ba ganun kadali magkaroon ng maraming pera? Ni kotse nga, ang hirap kunin nun sa mga mamayang Pilipino Ito nga pre, kaya nga
nabubullshitan ako dun sa idea ng career woman eh. Kasi yun yung mainit sa akin eh, na parang gusto mong i-give up niya yung career niya ng ganun-ganun lang. Hindi madali yun. Pinaghirapan yun. Okay. Kaya nga sinasabi ko nga, alam mo in the first place, mag-survey tayo, statistics, ilang career woman ang successful? Ipupusta ko sa inyo, sobrang konti. Lalaki nga, hirap na hirap mag-succeed. Yeah. Lalaki! Na consistent sa talino, consistent sa lakas. Sipag. Ang hirap mag-succeed ngayon, ibibigay mo sa babae yon, career woman ka, sige, maging successful ka. Bullshit. And itong mga hayop na nagtatanggol ng career woman, kayo bang mga career woman, natanong nyo na ba sarili ninyo? Excited ba kayo bumangon sa umaga para pumasok sa punyetang company nyo na yan? Yun nga yung Yung parang tanong gigising ako, yes! Magtatrabaho na naman ako, makikita ko na naman yung career ko. Nurse ako, excited ako magpunta sa emergency room. Yes! Yes! Kunyari pa yun. Ganun bang moment yung mga yan? Tamad na tamad kayo. Kahit Tama, na tama. lalaki mismo, may anak na, tatamarin pa rin gumising, pero dahil may responsibilidad siya. Pero, di ba, walang masayang bumabangon sa trabaho. Wala, pre, kakasawa. Kaya yung isa nakausap nyo, sino bang may kausap nun? Si Ching. Sabi niya, willing akong alisin ka sa trabaho mo, papakay, ako nang po-provide sa'yo. Ayaw mo. Si Ching. No, may career is important. Puta, plastic eh. Plastic. Ito ang mali. Plastic, pre. Hindi totoo yung sagot. Alam ko, hindi tunay yung Kung sagot. halimbawa dumating sa point na multi-millionaire sagad na parang kapu-apuan mo safe na. Tingin mo sasabihin pa rin niya sa mukha natin yun? Karir ako, magtatrabaho pa rin ako. Hindi, possible. Nasa camera eh. Pag may camera, pre, hindi talaga genuine ang mga sagot ng mga yan, pre. Plastic talaga. Plastic lang kayo, pero kung makaharap kayo, halimbawa, sing yaman ni Chabit, shoutout kay Chabit, kasi idol ko, yaman yan eh. Kasing yaman niya, gusto ko mag-retire ka sa work mo. Magyayate tayo, lilibo tayo buong mundo. Kingina mo, tatanggi ka? Hindi. Pipiliin mo mabulok sa karir mo? Yayayain ka lumibot sa buong mundo, mamamasyal kayo? Or nasa bahay ka lang magne-Netflix, ayusin yung nails mo? Papakulot ka? Bahala ka. Kasi yung pag-get ng pera na yun, problema namin yun. Sinabi niya yun. Hindi naman everyday siguro nagpapa-nails ka. Hindi naman siguro everyday nagpapakulot ka. Afford namin yan. Kaya namin nasasabi yung preference namin ganun. Gusto mong gumala-gala kahit once a month, kaya namin yun. Diba makakapunta tayo Tagaytay, makakapunta tayo sa La Union, makakapunta tayo sa ganito, sa ganyan. Kahit once a month pwede. Actually. Okay. Tapos sasabihin mo, karir, kalokohan pare. Kalokohan, pre. King ina. Hindi nga tunay. Kaya sabi ko nung nakikinig ako at hindi lang ako yung may komento nito, kapwa babae, kasama ko nanonood. PPKan, pre. Sabi niya, parang nag-i-interview Nag-i-interview pa rin. Tsaka ito nga eh. Ito kasi yung hindi nakikita eh. Dahil puro salitang mabulaklak yun na mamaskarahan ng I love her accent. Laging ganun ng ano. Ito disclaimer hindi kami magkakaaway. Pero it's ang pinagtatalunan natin dito, yung thought. Idea. Yung idea, yun ang pinagtatalunan dito. Alam mo kung bakit mali? 24 years old yung nagsabi na, I've built a name for myself. Kinangina, sino ka? Di ba? 24 years old na babae, you've built a name for yourself. Tinalo mo pa sino bang 24 years old na artista? Tinalo mo na sila. Pag-uwi ko nga, hindi ko na maalala pangalan mo eh. Diba? So ito pa. Ito bullshit din to eh. May marami rin likes to. This episode on Women's Month is really something. Mo? Bating. Pinasok pa yung Women's Month. Lalaki to Pangalan niya? Michael. Hindi, bading. Michael friend. Angelo. Michael. Anong meron sa Women's Month? Sa gabi, Micaela pangalan mo. Kung tutusin nga, kung talagang objective person ka, sa Women's Month mangyari itong mga to, tama, productive. Diba? Sa Women's Month, dapat kayo turuan ng tamang asal. Para sa mga susunod na Women's Month, talagang masya-celebrate natin yan ng maayos. So ano ba ibig sabihin pag Women's Month, kailangan tolerate? Kailangan di kami sumaway ng mga kalokohan? Di ba? Parang birthday nila. Ganun Ano ba yun? Ganun ba yun? May birthday ka na, mag-birthday ka pa sa Women's Month. Bullshit yan eh. Tapos nakikigulo pa yung mga bading. Tangina women din daw sila. Tangina nyo, sama-sama na kayo mga siraulo kayo. Gago kayo. So, ito pa.
Sabi nito, Miss Marion, sana maghanap kayo ng totoong naghahanap ng makaka-partner. Hindi yung dinodog show yung show mo at nababastos ang mga contestant mo. King ina nyo. Wow, ah. King ina nyo, binastos nga ako dun eh. Wow, binastos porket ano lang pre, nagsasabi lang kayo ng preference Oo. nila para sa kanila, bastos no. Pare, Yan ang mali sa society talaga natin ngayon. Kaya ako, pinupush ko talaga sa mga kalalakihan na imbis na matakot kayong sabihin yung preference nyo, this is high time. High time to para mas i-push nyo pa yung mga preference ninyo kasi nasasanay na sila pre. Napapansin ko ngayon na every time na nagsasabi ng preference ng isang lalaki, tangina, papatahimikin ka talaga. Doon pa nga lang kay Alvin, sinabi niya lang yung preference niya, which is nagkatotoo, ginawa ni IZ yung preference niya, kinaklown siya eh. Diba? So, yung mga ganito, binabastos, nagtiyatanong nga lang sila, anong gusto mo? Okay ba sa iyo? Ano masasabi mo? Sinasagot lang nila, bastos yun. Diba? Ayaw nyo lang, gusto nyo lang talaga patahimikin yung mga lalaki pagdating sa ganyan. number 1 nga dyan, gustong-gusto ng babae, gusto ko matangkad. Kinangina nyo, paano namin papahabain mga sarili namin? Doon pa lang, hirap na i-meet eh. Di ba, sa amin yan, napakasimple lang. Real talk, napakasimple lang ng preference namin. Hindi ko alam ba't nagiging big deal ngayon yung simpleng preference, tol. Parang ang gusto na nila ngayon, yung mahirap na preference. Parang yun yung pasok sa tenga nila. I want strong, independent woman. I want career woman. Gusto ko yung babaeng alpha. Parang yun yung accepted sa kanila eh. Ano ba yung preference natin, pare? Simpleng babae, marunong sa bahay, maaasahan, no, para kung sakali magka-future anak kayo, hindi mapapabayaan. Yun lang naman eh. Kung gusto mo mag-work, option mo. Pero walang sapilitan. Kingina, hindi ba masarap sa tenga yung mga babae yun na hindi kayo pinupwersa mag-work? Brainwash kasi yan, pre. Yan ang tinatawag ng mga brainwash. Hindi, 24 pa kasi siya. Nag-e-enjoy pa siya sa karera niya ngayon. Tangina, pag 28 niyan, ayaw na mag-work niyan. Sa totoo lang. Totoo. Pagdating ng 28-30 niyan, masusuka na yan kada pasok sa trabaho niya. Kaya nga, masakit man pakinggan. Pero sa totoo lang, sinesave nga natin yung mga yan eh. Kasi hindi mo alam yung sinasabi mo. 24 years old ka pa lang. Wala ka pa sa kalahati ng ano mo eh, ng kamatayan mo eh. Wala pa kung 60, di ba? Kung 60 ang average lifespan. Hindi ka pa nakakakalahati. Butik. Ito pa, medyo ito bullshit din to eh. Alam mo, this proves, alam mo yung comment na to, mamaya na, sige, sabihin ko muna to. Ito sabi nyo, this episode just proves that women don't need men to be complete. Women are strong and can stand on their own. The women in this deserve so much better. Sabi niyang ganun. Dapat sinisi mo sila na sumali sila dyan. Dating show yan eh. Contradicting eh. Di ba? Gusto mo pala mag-career lang sila, tumayo sa sarili nila, ba't nadyan sila sa dating show? Di ba? Exactly, totoo. Tapos, baka, ay babalik yan, bakit kayo nandyan din kayo sa dating show? Kasi kung makakita ako ng simpleng babae, puta, kukunin ko na yun, ilalayo ko yun sa inyo, mga demonyo! Diba? Totoo eh. And also, yung comment mo rito, Mga demonyo. this also proves na kayong mga ibang babae sa inyo, dada lang kayo ng dada, hindi nyo iniisip yung mga pinagsasabi ninyo. Tignan mo, women strong, don't need a man sinasabi mo, nasa dating show nga, sumali. Sila nagpunta doon. Ba't sila nandun? Hindi mo inisip tong comment na to. Basta ka lang nag-comment. Ikaw, brainwash to yung mga ganitong klase Ano yung pupunta kang dating show para patunayan na hindi mo kailangan ng lalaki? What Di the ba? fuck? Di ba? Sana nilagay ka na lang sa kapwa mo babae, di ba? Tsaka, ito nga eh, mayroon akong kapatid na babae, mayroon akong mga pamangkin na babae, pinsan na babae. Yeah. Ayokong tumandayan ng mag-isa. Kaya ayoko sila maging katulad nyo. Alam kong itsura, nakakita na ako ng matandang babae na mag-isa. Sobrang nakakalungkot. Sobrang hindi ko maiwasang hindi maapektuhan pag nakikita ako na ganun siya. Mhm. Lalaki, kaya yun. Sensya magpapatunay. Kaya ng lalaki tumanda at mamatay ng mag-isa. Tol, sige talim. Hindi, okay lang. May mga strong independent, mabalik ko dun sa mga may strong independent woman na nakakapag-family pa rin, na may feminine ano pa rin, no? Siguro yung iba na paghahalo na lang nila yung pagiging toxic nila. Gaya ng mga ibang na-meet natin, pati mga nagko-comment dyan, no?
Siguro na paghalo na lang nila. Hindi naman talaga sila strong independent. Toxic lang talaga sila. Actually, ano yun eh. Nakikita ko doon coping eh. Coping mechanism. Pero ang problema kasi, coping mechanism, tinitake ng marami na yan talaga yun. Dapat ganyan talaga. Yung coping mechanism lang naman, tinitake nila as something na yan dapat. Nagko-coping mechanism kaya ang toxic nung galaw kasi meron ngang pinagdadaanan kaya umaas na ng ganun. Pero problema sa mga tao nakakita, ay ganyan pala dapat. Diba? Ito pa, isang walang kwentang comment na naman. This is hard to watch. I don't know. Rage bait ba to for Women's Month? Kasi bakit yung inaano yung Women's Month? Ano ba, excuse ba talaga yan? Para maggaganyan-ganyan. Ay, nabububuhan ako sa ganitong Bakit Men's Month hindi ganyan kalala yung pag promote? Oo, kasi hindi natin kailangan ng mga month na yan eh. Para saan ba yan? Hindi naman makakatulong sa atin yan in the long run eh. Parang masyadong binigdil na yung Women's Month ngayon. Bakit tas hindi binibigdil yung Men's Month? All the labor and hard work dito para makreate tong society na to, I would say 80% sa atin 70% Foundation talagang tayong pinakahaligi talaga. Although, kailangan din ng masaya talagang babae sa bahay at hindi rin mabubuo yon yung society na without women. Pero para bang ito na yung celebration ng pagiging babae tas yung lalaki, bare minimum yan. Alam mo yan, parang masyado, itong buong buwan na to, Women's Month. Parang, hindi ba pwedeng Men and Women's Month na lang, celebrate both na ganyan kalala? Kaya nga hindi nga pwede sabihin dito pare. Again, this is contradicting na naman sa mga pinaglalaban nila. Na hindi nyo pwede sabihin na, sabi nga natin kanina, di ba, strong independent. Hindi nga totoo na independent eh. Kasi they always rely sa mga ganitong klase ng event para ma-feel nila na may something sila. Di ba? Kailangan ng Women's Month, kailangan ng kung ano-anong month para ma-feel validated ka. Hindi ka independent. Diba? The fact na sinasabi mo strong independent ka, nagre-rely ka, ni-look forward mo yung Women's Month, hindi ka independent. Kailangan mo ng validation ng mga month na yun eh. Kaya sa amin, hindi namin kailangan yan. Hindi namin kailangan yan. Anong kailangan namin sa month, Men's Month? Kaya nga sinasabi ko, nagpo-post ako sabi ko, hindi natin kailangan ng Men's Month, puta, birthday nga. Actually, dapat di mo na masyadong pinopost pa eh. Imagine mo, lalaki pare, sinasabi, birth month ko na ngayon. Guys, di ba? Birth month. Girls madalas mag-post niyan eh. Kasi they love the validation. Again, masama ba yun? Hindi sana eh. Ayoko sanang gamiting weapon yun. Pero kasi, para kami pa yung ginaganon yun. Yung parang, tangina, kayo nga yung madalas gumawa ng ganyang shit eh. Binabaliktad eh. Yung sa ginagawa na yung pakikipaglaban na yan, hindi nila nakikita yung common sense na ginagawa niyong lalaki yung babae. Gusto niyo yung babae yung palaban. Gusto niyo yung babae yung masculine. Pagtabihin natin babaeng palaban, babaeng naging masculine. Tapos yung lalaki yung nakakimi na ganun. Nakikita niyo ba yung picture na ganun? Yung ganun gusto niyo mangyari? Bakit baliktad? Para sa babae nga yung mahinhin. Puti. Ito nga, magiging masaya ba kayo nun pag ganun ng lalaki ninyo? dito natin mapapatunayan eh. Kasi nga, ayoko naman sana mangyari to. Ayoko rin gamitin example to. Gamitin mo na. Sige, gamitin ko na. Pero ano lang, as a joke lang to, pare. Kasi since, ito na, gumugulo na yung mundo, no? Papunta na tayo, medyo papunta na yung realistic na world war na. Ngayong, ang dami pala nating strong independent, ay sila pala pang frontline natin, pre. Pwede. Diba? Ang dami nyo pala eh. I agree. Dito natin mapapatunayan yung pagiging strong, independent, yung strong pala eh. Ay, ito pa, sabi mo, balikan natin yung sinabi niya. Sabi niya, di ba? This proves that women don't need men to be complete. Ang lakas nito. Ibig sabihin, na pala siya, pwede pala kayo ipang frontline sa gera. Yun pala, pwede na pala kayo magpahinga, pre. Thank you. Pagka nagkaroon ng draft, pwede na mag-alyansa yung mga lalaki na, hindi na. Bakit pa? Mga girls na. Girls. Kailangan eh. Yeah. Diba? Baka pagbaba pa lang ng parakyut, basag ng mga paa niyan eh. Diba yung pagpalanding ng parakyut? Hirap-hirap nun, pre. Ito, ibibringan ko to kasi related to dyan eh. Yung, ano ba to? Yung sinabi ko na, yung mga dati nating ninuno, ganun ang setup, na yung babae ay nasa bahay, yung lalaki yung nagtatrabaho. Kaya marami tayong napapakinabangan ngayon. Kaya ang sagot sa akin, hindi na gets. Sabi, what do you mean? So, hindi nila nakikita na yung, ito,
pagpustahan tayo doon sa studio ng Pusuan yung ilaw, yung pintura, yung mga mic doon, majority nun lalaki ang gumawa nun. Pero Totoo. hindi nyo pala nakikita. What do you mean? Yung sabi ko, Doon pa lang mismo. Diba? Nasa likod ng camera, nasa likod ng ilaw. Ano, lalaki oo, Naghahatid ng pagkain, lalaki ang laki Oo. ng... Di na talaga nila na-appreciate mga lalaki. Na. tol. Sounds, yung nasa taas, lalaki. Umaakit doon, daan ng daan dito sa gilid ko, mga lalaki yun. Mga technician, lalaki. Technician. Oh. Tingin ninyo magpa-function yung Pusuan laruan with all women lang? Oo. Challenge ko kayo guys. Yung Petition nyo yan. Mga technology na ginamit doon. No, petition nyo sa kanila na hilingin ninyo na lahat ng gagawa sa production all women lang. Tignan natin kung gaano kagulo yan. Tapos, what do you mean? You don't need a man? you mean? What do you What do you mean na What do you mean na pinapakinabangan natin ngayon? Putya, nasa harapan mo Yeah. Ito Yung- pa. Oh, go. Yung sinasabi nga nila, yung sinasabi ang movement na yan ngayon, yan nga ang wala pang resulta Yan ang walang resulta. Kaguluhan nga lang, yan ang malinaw na gulo lang ang dala niyan. Pero aside from that, natutuwa naman ako na nagkaroon ako ng ganung experience sa taon na to, pare. Masaya kasi yung, kung hindi nyo lang alam, no, masaya dun sa shooting nila. Okay naman, chill lang, malamig. Diba? Kahit pa paano, may mga friends ka makikilala. So, na-enjoy ko talaga yung production ng Pusuan Laruan. At mababait yung mga staff nila, no. Yun. So, sana kung just in case na magkaroon ng pagkakataon na magkasalubong, no hard feelings, diba? Nag-enjoy naman din siguro sila, diba? Yan. O ito, ano pa masasabi nyo rito? Men in their 30s, by the way, grown adults who act like teenagers, man-child for real. Isip bata na pala yung magsabi ng gusto niya at ideal niya sa babae. So, dapat pala tanggap lang ako ng tanggap ng babae sa buhay ko. Yung ba matured sa paningin ninyo? Diba? Hindi ba mas matured nga ako niyan dahil alam ko kung ano yung gusto ko? At secure ako na sasabihin, kaya kong sabihin kung ano yung type ko at hindi ako patol ng patol dahil secure ako. Ang mga insecure na lalaki, pare, yung patol ng patol kahit hindi naman pasok sa standards nila. Yun. Basta lang. Oo. Tsaka- Tama yun. Maganda yung question na yun. Ito yan ito yung unang naging pagkakamali nyo kaya ganyan kayo mga bitter na babae. Lagi lang naman ang sinasabi natin, dapat alam mo yung preference mo. Malinaw at alam mo yung preference mo. Tapos ngayon, kung yung kaharap mong lalaki, yung kaharap mong babae, hindi siya ang preference mo, huwag kang makipagtirahan. Exactly. Kaya problema sa inyo, nakipagtirahan kayo sa mga taong hindi nyo preference Ito pa, no? Again, contradicting to sa'yo kung sino ka man, no? Ang mature na tao, paano react ang mature na tao pagka nare-reject? Walang sasabihin, di ba? I respect your reference. It is what it is, no? We will go on our separate ways. Ganun lang. Pero paano mag-react ang immature sa isang rejection? Ganito. Insult. Yan, no? Tatawagin kang man-child, grown adults, by the way. Galing Diba? 70. Sino ngayon ng immature? Diba? Sino ngayon ng galawang teenager? Hindi mo lang nagustuhan yung sinabi niya, mag-i-insult ka na, mag-ad hominem ka na. Oh. Saka siya, buti nga sila, tinanong muna bago sumagot. Ikaw, hindi ka naman kasali, na-offend ka. Oh. Sinong immature ngayon? Ikaw ang immature, nanonood ka lang ng internet, na-offend ka? Totoo. Ang mature, wag hindi gusto yung pinapanood, i-scroll up. Yung? Di mag-aaksaya ng comment. Ikaw, nag-comment ka pa, nag-aaksaya ka pa. Oh. Nag-login ka pa sa YouTube niya, pre. Isip bata. Oh. So, again, it says, itong comment mo, says a lot more about you than sa kanila. Wala Nandun sila kasali sila Talaga magsasalita sila doon. Ikaw hindi ka kasali, natatamaan ka. Akala, Tangina, immature. kaya nga isip bata Boy Jocol yan. Akala kasi ng mga tao, yung pagsasabi ng preference ko doon, yun talaga naging big deal sa kanila. Akala ng mga tao, pinagyayabang ko yun. Tinatanong ako ni Marion, ngayon, kung hindi gusto marinig ng mga contestant yun doon, labas na sila doon. Kasi ang may gustong makaalam ng sagot ko, si Marion. Kasi siya nagtatanong Exactly. Parang siya yung boses ng curiosity ng mga viewers. So yung question niya, yan yung possible question ng mga viewers. So bakit ba red flag sa'yo yung ganito? So tinatanong niya talaga So kasi ako, para sa akin, ganun lagi sagot ko. Kasi ako, para sa akin, based sa experience ko, kumbati bang ganito, kumbati bang ganyan,
Kaaway lang kami. Ang pinaka-explanation ko sana talaga dun ayoko lang pahabayan. Combative yan, ayoko naman ng stress, paano kami magkiklik? Magtsasayang kami ng oras. So, immature ba yung ganon? So, mas mature pala sa paningin ninyo yung patulan ko kahit hindi pasok sa buhay ko para lang masabing matured ako sa paningin ng madla. Ganun kasi sila ganun sila maghanap ng relationship. Kaya at the end of the day, lagi silang broken relationship. Kasi umpisa pa lang din nila sinasabi yung gusto nila eh. Oo. Oh, unlike sa'yo, mas safe nga yun. Mas isasuggest ko pa nga sa isang lalaki na sabihin mo kaagad yung boundaries mo, umpisa pa lang. Para wala kang pagsisihan bandang huli. Kaya maraming babae ang tumataas ang body count kasi laging shallow ang gusto ninyo. 6 feet, mukhang bad boy, matato, matangkad, maputi, chinito. Yun lang. Oh. Tapos at the end of the day, bebenggahin lang sila. Tapos sino sisisihin? Lalaki. Ikaw ang nagpapasok sa kipay mo nun Hindi mo inayos yung preference mo Yeah. Mahilig sila ganun. Basta sabihin mo yung preference, galit. Sino mas may okay na relationship at the end of the day, di ba? Gulo. Pasok na pasok ngayon sinabi ko na mga kabataan weak talaga eh. Kasi pati yung pagtingin ng meaning sa Google ng mga bagay-bagay, meaning ng misogyny, meaning ng dictate, kasi inaano ka na dictate daw eh. Hindi dictate yun. Yung dictate nangyayari, yung boss mo siya sa trabaho, ikaw yung empleyado, didiktahan ka ng boss. Explain mo nga sa kanila yung differences nun. Hindi, yun na nga. Doon sa dating show, realistically speaking, boss ba nila si Sadaw? May choice naman silang humindi Oo. Kaya ang pinutukan May choice na putukan Let's say sinabi ko bang yung tattoo mo na yan, hindi ko gusto, pabura mo. Yan! Yan ang dictate. Tanggalin mo yan. Tanggalin mo ngayon. Oo. Yan ang dictate. Hmm. Yung salamin hindi bagay sa mata mo, tanggalin mo yan. Gusto ko wala kang salamin. Yan ang dictate. Ang preference, ang gusto ko kasi sa isang babae, yung mabait, hindi troublesome, hindi combative, masculine na babae, yun ang preference. Hindi ko naman sinabi, huwag kang maging ganito, huwag kang maging ganyan, kunin mo yun, gawin mo to, yun ang dictate. Kinang inan to mga to, sobrang nyo ako dinidemonize. Ang inang bait-bait ko. Kayo yung mga debil, yung mga independent woman na toxic, no? Pero kung independent na woman ka na feminine ka, gusto mo mag-work, goods yan sa akin. Pero kung toxic ka, independent woman, galit ka pa sa lalaki, misandris ka, demonyo kayo. Mas misandris nga sila pre sa totoo lang. Oh. Dapat na natin to, mapakalat na natin to sa social media na mas talamak ang misandris ngayon. Pero mo pinapatahimik ka, preference lang yun. Oo. Oh. Kasi ito, sinasabi niya, simpleng buhay. Minasama. Oo. Misandris Di ba? Tangina, so ano kakainin natin? Tangina, ba't ganun ka? Sinabi lang naman ni 8 na gusto ko sa babae yung simple. Puta, mahirap ba yun? Mahirap nga yung preference ninyo. Gusto nyo may coaching susundo sa inyo eh. Halata sa tono nung sinabi, simple lang, di tayo papakain yan. Alam mo, di mo iniisip na, bakit ako kaya ko sabihin yun? Hindi ko pinoproblema yung pera. Simple lang ang buhay. Hindi problema yung pera. Tapos, yung by the demeanor, halatang hirap sa pera. Di ba? Ikaw, kasalanan nyo yan na kayo yung nagpapakita ng signal na halatang hirap kayo sa pera. Sabihin ko na nga padaliin natin, di tayo pakakainin yan. Hindi ka pakakainin kasi ang gulo mo Di ba? Kaya ka nagugutom kasi ang gulo mo. Ito pa. Pare, sobrang nakakainis din yung part na yun. Talagang minasama ka niya. Napaka-basic, simpleng babae gusto ko. Putang ina, sinimplihan na nga. Simple lang ang gusto. Combative na nga Isa pa yan kaya nagagalit sila sa atin every time na sinasabi natin na hindi, mas gusto ko ng younger Ayoko na ng mga nasa 30s. Lahat ng mga nandun, karamihan dun sa mga panelists, lahat 30s na yun, di ba? Karamihan. Parang isa lang ata yung 20 plus dun Isang 20. Hindi. Dalawa. Dalawa. Oo. Ay, tatlo. Tatlo ang Tatlo. So, pero yung mga, yung mga negative, mga 30s 34, 36. Yun yung isa Evidence yun. Kunyari sasabihin ko na mas gusto ko sa, younger kaysa sa 30s. Bakit? Yun ang video papakita ko. Tignan mo naman,
minamasama na yung sinasabi ko. Sasabihin ko, katulad nun, di ba sabi niya, gusto simpleng buhay, alalalala. Gusto ko walang tato, alalalala. Yun ang evidence. Next time, gamitin na natin evidence. Bakit ayaw mo ng mga 30? Ito, tanginang tigas na eh. Nakikipag-usap ka lang, sa dating show nga tayo, dapat cool lang tayo eh. Pero, tangina, parang combative na kayo rito eh. Di ba? So ito sabi, gusto ko marinig yung opinion nyo rito. I'm a guy. Oh, ito na. I'm a guy. Oh. Bading! I'm a guy, but I don't like... Clear ang magay. Badi yung puta. But I don't like the attitude of the guys joining diba? now. Let's say they're being honest and trying Wait to lang, be wait lang. cool. Wait lang. Pag ako nag-comment, hindi ganyan ang tono ng ano ko. I'm a guy. Nakita mo, may ganun mong lalaki, no? Nga pala, lalaki ako, tapos ganito, ganyan. Tangina mo. Oh. Kasi nga, gusto niya i-clarify kasi yung susunod na, kapusihan na eh. Kaya kailangan niya munang sabihin na lalaki siya eh. Ano? I'm a guy, but I don't like the attitude of the guys joining now. Let's say they're being honest and trying to be cool. Oh, sinabi mo na, honest eh. But at that age, you should choose your words wisely. Trust me, mas worth it maging humble kaysa magmukhang cool. Wow! Sige nga, teka lang. White knight na white knight Kaya ang sagot ng mga... puta. Formative, no? Wala ka kasi dun sa ano eh. On the spot yun eh. Mali ba kung anong itatanong. Sige, paano mo pagagandahin yung ayoko ng babaeng may tattoo sa likod? Ba na? Paano mo pagagandahin yun? Tsaka, alam mo, may nagtanong pa sa akin yan ah. May nagtanong sa akin. Message, babae. Pinaliwanag ko sa kanya na yung ano, may nag-mention, nagtanong tungkol dun sa backshot eh. Ano yung backshot? So sinabi ko na ano talaga siya, sexual. Sexual yun. Ang intention mo pag ano sa palagay ka. Ang tawag doon pre, ni-research ko eh. Ang tawag doon sa tattoo sa likod sa puwet, Wow, may research. Trump stamp. Okay. Trump stamp. So ano yung Trump stamp? Trump meaning a girl who is sexually liberated or sexually ano tawag doon? Promiscuous. Promiscuous. So Trump stamp, 'di ba? Yun na yun. Yung Trump hindi magandang ano yun TRAMP. Oo. Hindi magandang ano yung pag tinawag ka sa Amerika na she's a Trump. Alam mo na, 304 talaga. Ang walker ka, gano'n. Oh. So alam mo yun. Sinong mali? Yung alam yung Trump stamp o yung hindi alam na nagpatato siya na para siyang Trump stamp? 'Di ba? Mali yun. Hindi ka nagre-research paano kailan kung Dapat ano yung pinapatato mo. Dapat mag-thank you na siya kay isa daw na ay ngayon alam ko na. Thank you. Yun na nga, actually yun na lang ang rebat sa'yo, no? Ay sorry, hindi ko alam. Ngayon alam ko na. Mabuti nga kung ganyan sinagot niya eh. Alam mo, hindi ako aware na may meaning pala yan. Mabuti nga yung kung ganun sinagot niya, malamang hindi naging masama yung take ng tao sa kanya eh. Lalo tuloy siya nabash kasi naging in denial siya tapos iba yung pagkakaintindi niya. So given na ganito given guys na iba yung naisaisip ng mga babae sa tatong ganon, given. Pero iba din talaga ang isipin ng lalaki, hindi nila maalis yun. Ngayon ang problema kaya nagkakaroon ng conflict. Etong mga babae, pinipilit nila na yung iniisip nilang ganon, dapat ganon din ang isipin natin. Eh hindi nga. Hindi nga ganun eh. For example, yung broke guy, di ba? Ang iniisip ng babae doon, walang dating to. Wala tong sipag. Mababa ang survival rate natin dito pag ito pinili namin kaya ayaw namin ng walang pera yung salat. Pwede ba natin ipilit na hindi wag yan ang isipin ninyo? Dapat ang isipin ninyo sa broke guy magiging malupit yan, magiging malaman. Eh hindi nga yun ang isipin nila eh. Parang vice versa, hindi nga yun ang iniisip namin sa Trump stamp eh. Kayo ba yung broke guy ba binigyan nyo ba ng chance yan na pag-isipan ng ibang bagay na mabuti? Putangin hindi nyo nga pinapansin sa kalsado yung mga broke guy. Ayaw na nga daw nila samahan sa 0 days eh. Di ba? May mga post pa na bakit kailangan kami sumama sa mahirap na lalaki. Diba? Ayaw nyo nga eh. So pinilit ba namin ever since? Hindi nagsisipag kami, nagtatrabaho kami. Kaya kami napagsalita ng ganun kasi nabuild namin yung mga sarili namin ng ganito. May karapatan kami. Bakit wala akong karapatan? 5, 10, 30 years old, may pera, maayos ang buhay. May career, may clout. Kung sino magiging shota ako pag nilabas ko mukha mo sa internet, sikat ka na. Bukas makalawa, pwede ka na rin mag-affiliate, mag-Shopee or what. Kikita ka ng sarili mong pera. No? 5K a day, 6K a day, basic. No? So, bakit wala kaming karapatan magsalita ng ganun? Tangina. Pag mamalaki mo yung karir mo na 800 pesos, 900 pesos, tas di mo pag gusto yung ginagawa mo araw-araw,
Aalisin ka na nga sa diabolic na trabaho mo na yan eh. Kingina mo, nagagalit ka pa sa akin. Ano, boss mo nga dyan sa trabaho mo, yung lalaki yan eh. Lalaki yung Oo. boss mo sa trabaho, sino ka mang career woman ka eh. Oo. Nagja-serve ka pa rin para sa lalaki, putik, yung ibang lalaki gusto mong i-serve. Pero yung lalaki mamahalin mo, ayaw mong i-serve. Oh, ayaw pakinggan. Ito, last, bago tayo mag-proceed sa question. Shoutout sa lahat ng mga career woman dyan. Wala kaming problema kung trip nyo magtrabaho at kailangan talaga ng family ninyo. Especially mga OFW na fan namin ng mga babae, no? Kailangan nyo yan eh. Nagigets ko yan eh. Pero naniniwala ako na marami pa rin mga nagtatrabaho na babae na feminine sila at the same time. Gusto pa rin nila magkaroon ng family at mag-submit. Marami pa rin yan. Pero lang sa mga toxic talaga na independent woman na toxic na talaga yung behavioral. Kayo yung mga putangin na mga diabolic kayo, mga demon kayo, devil Tsaka, kayo eh. eto gusto ko talaga gumawa ng movement to eh, na, kasi sinabi na, dahil ipapakwit ko nga sa pagtatrabaho, magsisigap ako para hindi niya na kailangan yung karir niya. Sabi, maghanap ka ng katulong. Nakita ko kung gaano ka din. Mga babae rin yan eh. Tingnan mo sila nang down sa katulong. Oo. Nakita mo? Oo. Oo, kaya nga Sila ako. nang down sa Sila babae. nagda-down. Ready Oo. tayo. Kaya gusto ko gumawa ng movement. Siya nga Ako, gusto niya eh. Tapos Gusto babato. niya eh. Katulong hanapin mo. Ang baba ng tingin nyo sa katulong ah. Diba? Wala talaga eh. Kaya yung equality nila, fake yan, Fake. pre. Fake yan. So yung babaeng katulong, minamata pobre nyo na rin pala. Kayo pala talaga yung kupal sa May kapwa ninyo. Totoo. Tsaka minamaliit na nga nila yung mga housewife, pre. Sila yun, Ha? mga toxic na strong independent career woman. Ayan, nilagyan na natin ng toxic eh. Hindi lahat. Yan na. Toxic na strong independent career woman, di ba? Sila yun. Pag sinabi mong housewife, minamaliit na nila. Tawin may choice ka. Bakit bakit nandyan ka? Nagpapaalila ka sa lalaki. Ang late ng tingin nila. So yung equality ninyo is bullshit. Hindi talaga totoo. Kaya wala Bullshit. Ang hina na ng movement ninyo kasi wala talaga yung matibay na foundation. Kayo mismo nagbi-break ng movement ninyo. Mga Yeah. katulong, mahal ko kayo, wala akong problema na makapangasawa ako ng katulong. Mag-message kayo sa akin pag meron kayong gustong kuyugin. Kukuyugin natin, movement para sa mga katulong. Kukuyugin natin yung mga hayop na yan. Sinyo. Talaga. Pre, ako, paninindigan ko talaga yun. Katulong party list. POV, init ka na talaga sa katulong. Diba? Gago dito pre, marami magagandang katulong dito pre. Tangina, baka dito ka makapangasawa. Nandito si Ang 8 puputi. Asset. Kasi syempre, babad sa bahay lang, nasa aircon lang lagi. Ang puputi, makakatulong dito pre. Tsaka nakakatawa tong comment na to. Halatang performative eh. Trust me, mas worth it maging humble kaysa sa maging cool. King ina nyo, humble naman paano po. ka magiging humble? Eh, tinatanong nga lang yung preference mo. Kaya, Pasikat ka rin eh. puta, nagyabang ba ako doon? Pasikat ka rin supot ka eh. Pang humble. Nagtatanong, bakit ang babae ba nagpapaka-humble pag gusto niya ng matangkad? Natanong mo ba yan? Pag gusto niya ng Mayaman. mayaman, ng nakakotse, humble ba yon? Bakit pag lalaki, pagka nagsasabi ng preference, kailangan humble? Bakit? Ina mo, sutuan nga tayo, nababad pa ako sa'yo eh. Easy. Guy, I'm a guy, tapos pusi naman yung comment ng puta. Kinang ina mo, boy Jackal. Ina nyo Akala nyo, kinang ina nyo, magbabago opinion namin dahil sa mga komento ninyo. Ha? Bullshit. Gago no, be humble. To bitch. Pagka sasabi ka, gusto ko ng ganito, lalaki, uy, be humble. Pag babae sabi, Go girl. may mga babaeng, may kanta nga yung babae, I'm looking for a guy that 6 feet, finance, blue eyes. Oh, tingnan mo yung gusto nila, blue eyes, finance, 6 feet. 6 feet na lang, hirap na nun, pre. Tapos hindi wala akong narinig sa'yo na gusto mo. Dapat humble kayo, girls. Sa girls ba sinasabi mo yan, pre? Ha? Masabi mo, be humble nga, girls, nasabi mo. Bakit sa lalaki? Bakit di ata takot sa lalaki to eh? Ang ina na ito eh. Battery pa ako sa'yo. Kamao eh. Wala, takot yan. Hanggang ganyan lang yan. Pa-type lang yan. Ay, linawin ko lang kasi may nurse na page na nagkakalat. Ito ko na sabihin pa, hindi ko sabihin pangalan mo, pero kilala mo sarili mo, nurse ka na nagkakalat ng issue about sa medical. Bawal daw hawakan versus doon sa nagtatattoo na pinost ko nga. Gusto ko lang linawin, ang medical kasi, needs yan. Ang pagtatattoo sa balat, wants yan. Hindi siya kasama sa necessarily na needs talaga. Ang medical concern pare is between life and death Yan. sometimes. Oo. Ang labo nun. Kaya papahawakan mo talaga. Oo. Tungaks yun. Pag tattoo ka ba, life and death ba yan? Kailangan matatuan mo ngayon, mamamatay ako bukas pag di mo ako natatuan, pre.
Putang ina, ganun ba yun? Hindi, nagpatato tayo kasi maganda, maangas. Yun ang mga purpose. Oo. At gusto natin yung image na ilalagay. Diba? Gusto natin eh. Kalokohan, i-deny natin na kaya tayo nagpatato dahil hindi tayo naangasan. Aangasan tayo sa tatong nilagay natin. Pero alam natin sa sarili natin na once yun. Magbabayad ka nga pa sa tattoo artist ng 20k, 30k, alam mo sa sarili mo, once to eh. Diba? Labas to sa needs eh. Oo. Huwag nyo i-compare yung medical kasi tangina. Tungoks yun, pre. Nakapag gustong-gusto lang sumali. Gustong-gusto lang ba mag virtue signal. The girls, lignan nyo. Agree ako sa inyo. Pero walang kakwenta-kwenta. Ang labo nung comment niya na yun. Kaya sabi ko, saan ang galing yun? Medical procedure versus tato. Pinaghalo mo yun. Kung di ka ba naman tanga kang puta ka. Tsaka, Wait ako sa'yo eh. Nahihinis ako sa ganun. Ang labo. Basta lang, ayoko kasi pre talaga nang magsasali ka lang. Sasaw-saw ka lang. Yun ang pet peeve ko yun. Yung sasaw-saw ka, tapos mabuti sana yung example mo. Pasok talaga. Tatahimik pa ako nun. Pero yung makasali lang pero nagsaw-saw lang ng kung ano-anong shit. Tawag doon virtue signal. Oh. Lang yan. tsaka tangina, may kipaglaban kayo para sa tato. Yun na nga, yung wants tsaka need eh. May kipagpatayan ka, makikipagdebatehan ka, para sa tato. Tangina. Ano ngayon kung halimbawa, sagaran, naging successful siya daw na wag na magpatato yung mga babae. Ano mangyayari? Marami bang Pilipino maghihirap kapag hindi na nagtatato? Tangina, mga pinaglalaban nyo, mga supot talaga kayo eh. Lalaki pa yun. Tangina, gustong-gusto magpasikat eh. Tapos ikaw par, doon ako hindi makaalis talaga doon sa punto mo eh. Daling ma-reach nung gusto mo sa isang babae. To the point na maging simple ka lang. Puta hindi. Kinontra pa rin. Hindi ko talaga matanggap yung pre. Putang ina, anong nangyayari sa Pilipinas? Nga pre, ang labo na. Simple lang ang gusto nung tao. Maging mabait ka lang at mabuting asawa. Ganun kasimple. Hindi mo kailangan magtapos ng college. Hindi mo kailangan magkakotse. Ito pa nga, pre. Hindi mo kailangan maging mayaman. Ito pa nga. Paano pa pagka... Kasi ang standards ko talaga, ang bait nyo pa nga eh. Ang standards ko pa nga, pre, physically fit. Paano pag sinabi kong gusto ko physically fit? Ayo. Hindi nagputukan na silang lahat. Oo. Bakit? May excuse. Active ako eh. Lahat baboy eh. Siya simple lang. Hindi nga niya sinabi ayoko ng mataba. Yeah. Simple lang pero para sa kanila, putang ina, sabi ko. Ito na eh. Kaya sabi ko, thankful ako na nakaalis na ako sa dating scene kasi puta, yan ang aabutan ko. Mga brainwash na nga, ang hina pa ng foundation, kaya magulo talaga, pre. Hindi nila alam ang gusto nila. Kaya naawa ako sa mga lalaki na walang alam sa game, kaya please, kung lalaki ka, may kapatid ka, may tropa ka lalaki, papanood mo na ito para malaman nila yung aabutan nila sa dating scene. Kasi kung pupunta ka dyan ng bulag, wala kang alam, puta, yari ka, mental health issue ang kakaharapin mo, pare. So, I hope, natuwa kayo dun sa pinag-usapan natin and maraming salamat dun sa mga sumusuporta, naniwala at natuwa dun sa mga pinagsasabi namin. And yun, yung mga lumalaban sa comment, gusto ko again i-shoutout sa inyo na na natutuwa. Last na, may shoutout din pala ako si happy birthday kay Nami Shin, pare. Oo. Nagbigay siya ng 1,000 pesos sa comment section. Kailan kami? 9999. Nakita ko. Oo, 1K pa birthday daw niya. Galing naman, Namshin. Yan gusto ko sa babae. Na-adopt niya na yung ugali sa ibang bansa, pre, na pag birthday mo, ikaw yung manlilibre. Oo, ganun dun eh. Oo nga, ganun nga dun. Hindi, baliktad pala. Hindi, kahit naman dito. Dito pala yun. Kahit naman dito. Sa ibang bansa pala. Sorry, mali. Sila ang ililibre. Oo. Hindi, pero sa atin, Coffee, no? So yun, maraming salamat. Don't forget to subscribe. Hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Anti-Supot Podcast. Mababalik kami. Happy birthday, Namshin! 3 p.m. Gang! Shoutout kay Marie Chris, okay? Anti-support to, bitch.